sa gabing ito, kailangan po ang pananampalataya para dumating sa inyo ang biyaya ng ating Panginoon. Another point is, accelerate your faith in Jesus. Hindi pa pwedeng manatili tayo na si Jesus ay lamang sa atin, na siya yung kabayaran ng kasalanan. Kailangan mag-progress, makilala natin na siya yung talagang sinugo ng Diyos, siya yung tunay na anak ng Diyos, at si Jesus ay Panginoon at Diyos. Kailangan dumating tayo doon sa pinakapuntong yun, na makilala natin na si Jesus ay Diyos. Kung hindi natin makikilala si Jesus sa Diyos, we will die in vain. Sayang lang. Nasayang lang ang biyaya kung hindi darating sa atin ang pagkakilala na si Jesus ay Diyos. Sino sa inyo naniniwala na si Jesus ay Diyos? Alright? So mamaya, kung hindi nyo pa nagawang tagapin si Jesus Cristo, please come forward. Last point, another point is, come to Jesus and not to blah, blah, blah. At kung ginawang, come to Jesus and not for blah, blah, blah. This Christmas, maaaring ang nasa isip natin, lalo ng mga bata, pag in-interview, ay si Santa Claus. Diba? Santa Claus ang lalapitan. Pero si Santa Claus ay, sabihin natin, ito ay representation ng mga tao nagbibigay ng regalo ng mga magandang loob. Okay, there's nothing wrong na yung mga tao binibigyan nila tayo ng regalo. Pero gusto kong malaman nyo na yung regalo binibigay nila, sooner or later, mawawala rin ito. Either mananakaw, madi-destroy, o ito man. Pero ang tunay na regalo ay nanggagaling sa Diyos. Ang ating Panginoon ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Kaya yun ang dapat number one na makuha natin in the first place, si Jesus ang Christmas, the very essence of Christmas, ang Diyos nagkatawang tao. Kaya sana yung mga tao. Then that point is, enjoy Christmas. Everyone can enjoy Christmas. Celebrating the grace of God in incarnation. Ibig sabihin, sa panahon ng Kapaskuhan, dapat tayong magsaya. Dapat parang, magsaya. Magsaya. At magdiwang. Pagka sinilang na ang hari ng God. That's true. Tama yung kanta. No? Yung essence, dapat talaga tayo magsaya. Kasi na, ang biyaya ng Diyos dumating sa mundo ito. Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo sa biyaya ng ating Panginoon? Kung hindi natin matatanggap ang tunay na biyaya ng ating Panginoon, walang saysay na mag-enjoy sa Christmas. Pero ang lahat ng Christians, you have all the reason in this world to enjoy Christmas. So, ang conclusion sa pagwawakas. Sa pagwawakas, grace is what? Grace is God became flesh. Okay? Passage natin. God became flesh to reside among men and manifest Christ's eternal glory. So ang biyaya ay ganito. Ang Diyos ay naging katulad nating tao para makasama natin sa mundo ito. Okay? Yun ang dahilan. Para makita yung kanyang kalwalatian. So kung hindi natin makikita ang kalwalatian ng ating Panginoon, kung sino siya, hindi dumating sa atin ang biyaya. Kaya sa gabing ito, habang ang lahat ay nakayupo at nakapigil, inaanyahan po kayo to receive the grace of the Lord. Okay? So come forward sa mga taong gusto ng biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po, pag hindi natin tinanggap yung biyaya ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Gusto ba natin na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan? Gusto ba natin ang buhay na walang hanggan? Ito ang iyong pagkakataon. Awitin ko muna yung kapayapaan. Okay, please ka po. Kapayapaan ba ang hinahanap mo? Dito sa ibabaw ng mundong ito, di mo ba nalalaman? Kay Jesus lamang ito mararanos. Kay Jesus. Kaligayahan pa ang hinahanap mo dito sa ibabaw ng mundong ito.
know the grace of the Lord? Alam niyo ba ang biyaya ng ating Panginoon? That though He was rich, bagaman siya ay mayaman, siya po ay naging mahirap na katulad natin upang sa kahirapan, tayo po ay maging mayaman. That's good news. Yung pastong nakukuha lang natin sa mga tao, material na bagay. Pero sa totoo lang, pag tinanong natin si Jesus, yayaman tayo. So paano tayo yayaman? Ang sabi nga ng Bible, ang sinong nagtatanggap kay Kristo ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pag tinanggap natin si Jesus, tayo po ay magiging anak ng Diyos, and that's grace. Walang kasing tapat na biyaya. Ang sabi nga ni John ay, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us. Narito, ang sabi nga narito, ang uri ng pag-ibig ng Diyos na tayo ay gawin niya mga anak ng Diyos. Kaya ako sa inyo, huwag nating palagpasin ang pagkakataon. Kung nakilala natin si Jesus sa gabing ito, bilang Diyos siya, yan ang magdadala para tayo po ay maligtas. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin po natin na ganito, Panginoong Jesucristo, narito po ako. Narito po ako. At naniniwala. At naniniwala. Na ikaw ay tunay. Na Panginoon at Diyos. Sumasampalataya po ako. Na ikaw ay kongreho ng Diyos. Na nag-aalis ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. At dahil dito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung sinabi niyo po yan sa Panginoon, tunay na kaligtasan ay pag-isip. Ang masabi ko na lamang, sana ay kayo makapagpatuloy sa biyaya ng ating Panginoon. Ang nalaman mo ang lang sa ating Panginoon. Ang ako po yung papasalamat po sa iyo dahil inakay mo ang mga kaluluwa ito para maglagat ng pananampalataya po sa iyo. Lord, yamang nakilala ko nila, Panginoon, nakita nila yung kabuuan ng iyong kaluwalhatian na ikaw na ay tunay na buhay ng Diyos. Ang dalangin, Panginoon, na hindi ito manakaw ng Diablo. Bagkus ang bawat isang narito ay makapagpatuloy sa iyong mga salita. Kaya paghawakan niyo po sila, Panginoon, kung paano dinala niyo sila rito, naway patuloy po sila makadalo sa gawain. In Jesus' name, Amen. Papasalamat po sa iyo. Hindi mo binigo yung mga panalangin ng bawat isa. Maging yung mga pag-aayuno ay ito po'y sinukliat mo na magandang response sa mga tao. Ang dalangin na lamang, Panginoon, na may patuloy mo kami gamitin sa pagkapalaganat ng Ebanghelyo. Yang ang nakilala ka namin, Panginoon, naway ang lahat na nakareceive ng iyong biyaya ay may bahagi rin ang ganitong bagay. Kaya pagpalain mo ang lahat ng dumalo sa gabing ito. Nawaya kaming lahat ay patuloy na maging buhay na testimony at patungkol sa aming kakainin sa baba. Salamat, Panginoon, sa kagandahang loob na kayo kumilos sa bawat isa para magkaroon po kami ng kakainin. I-bless mo yung pagkain ng lahat ng kakain ay sila po yung maging maligaya. At i-bless mo rin yung oras na kami narito. Naway umuwi ang bawat isa na talagang fully satisfied. Dahil di sa lugar ito nakatagpuan namin na kilala ng lubusan. In Jesus' name.